Lakad ako papasok sa opening party ng law firm ng asawa ko, inaasahan ng champagne at bati. Sa halip, itinuro ako ng mga daliri, malakas na tawa at binigay sa akin ang divorce envelope na parang bill sa restaurant. Tinawag nila akong trial husband. Inanunsyo ng asawa ko na ako ang unang kaso ng kanyang firm. Sinabi niya sa akin na pirmahan ko ang papeles at umalis na. Kaya ginawa ko yon, pinirmahan ko, ngumiti at tahimik na lumabas. Hindi niya alam na ako ang nagpundar ng kanyang pangarap gamit ang P1 bilyon kong pera. At sa susunod na 60 segundo, aabutin ko ang bawat piso mula sa kanya. Nagsimula ang sunod-sunod na tawag bago pa ako makarating sa kotse ko. 456 missed calls. Pagkatapos, may dumating sa pintuan ko at lahat ng itinayo niya ay gumuho sa paraang hindi niya inasahan. Ako si Rafael Santos. 46 taong gulang ako at sa loob ng 22 taon, pinamunuan ko ang Santos Capital Management, isang private equity firm na itinayo ko mula sa wala. Hindi ko sinasabi ito para magyabang. Sinabi ko ito dahil ang pag-unawa kung saan ako nanggaling ay nagpapalala sa nangyari. Pero bago tayo magkwento kung paano ko winasak ang lahat ng itinayo ng asawa ko, siguraduhin mong isubscribe mo ang channel at mag-comment sa baba kung ano ang gagawin mo sa sitwasyon ko. At kung naantig sa'yo ang kwentong ito, i-like mo dahil malapit mo nang marinig kung paano winasak ng isang tahimik na pag-alis ang buong imperyo. Nakilala ko si Victoria Reyes sa isang fundraising gala 14 taon na ang nakalipas. 28 siya noon, bagong graduate ng law school, associate sa isang prestigious firm sa Makati. May paraan siya ng pagkontrol sa kwarto nang hindi man lang pilit. Matatalim ang isip, mas matalim pa ang biro, at yung kumpiyansa na nagpapakaba sa senior partners. Nang matawa siya sa biro ko tungkol sa corporate lawyers bilang professional na taga-away, alam kong tapos na ako. Ang kasal namin ay lahat ng gusto ni Vicky. Sa grand ballroom ng isang 5-star hotel sa BGC, 300 bisita, feature sa lifestyle magazine. Suot niya ang custom na bridal gown na mas mahal pa sa kotse ng karamihan. At hindi ko inintindi ang presyo dahil ang saya niya ang nagpapahalaga sa bawat piso. Nag-honeymoon kami sa Boracay at Palawan, trim linggo ng alak, dagat at pagpaplano ng future. Gusto niyang maging partner sa kanyang firm sa loob ng 5 taon, tapos magbukas ng sariling law office na specialize sa corporate litigation at mergers. Sinabi ko sa kanya na susuportahan ko siya sa anumang paraan. Sa loob ng 13 taon, tinupad ko ang pangako. Grabe ang oras ni Vicky sa trabaho. 80 oras na linggo normal kapag trial prep. Mawawala ang weekends sa case files at depositions. Hindi ako nagrereklamo dahil naiintindihan ko ang ambition. Ako rin naman, nagtayo ng kumpanya mula sa wala gamit ang parehong dedikasyon. Pero mga 10 taon na, nagbago ang mga bagay sa paraang ayaw kong aminin. Lalong lumala ang late nights. Dumami ang business trips. Nagsimulang tumawag si Vicky sa ibang kwarto, isinasara ang pinto na dati ay bukas. Nagkaroon siya ng ugali na laging tinitingnan ng cellphone, nakaharap pababa sa bawat lugar, may biometric lock na binabago monthly. Kapag tinanong ko, sinasabi niyang client confidentiality at attorney-client privilege. Magandang dahilan na parang mali. Tapos dumating ang social changes. Sumali siya sa bagong gym na may mataas na membership at sessions sa kakaibang oras. Nagsimulang bumili ng lingerie na hindi ko nakikita sa kanya, mamahaling piraso mula sa boutiques na hindi niya nababanggit dati. Nagbago rin ang pabango niya mula sa light floral na suot niya mula college patungo sa mas mabigat, exotic na sumusunod sa damit at nagpapaisip kung saan siya gumagala. Pero ang pinakamalaking red flag ay ang pagbabago ng usapan niya tungkol sa career. Noon, lagi niyang sinasabi ang pagiging partner sa dating firm bilang ultimate goal. Bigla, mga 8 buwan na ang nakalipas, nagsimula siyang magbanggit ng pagbubukas ng sariling firm. Hindi sa malayong future tulad ng plano, kundi malapit na. May investors na raw siya, office space sa financial district ng Makati na napili na. Mabilis ang lahat, masyadong mabilis para sa bagay na kakasimula pa lang daw. Wala akong sinabi dahil parte sa akin ay curious kung gaano katagal niya kayang itago ang charade.
At sa totoo lang, may parte rin sa akin ang naghahanda na ng contingency plans. Hindi ko na itayo ang successful na investment firm sa pamamagitan ng pag-ignore sa warning signs o pag-asa na mawawala ang problema. Kapag may usok, nagsisimula kang maghanap ng apoy, at kapag nakita mo ang apoy, siguraduhin mong hindi ka nasa blast radius kapag sumabog ang lahat. Dumating ang invitation 3 linggo bago ang event. Makapal na card, embossed na letra, yung klaseng announcement na sumisigaw na nakamit na natin. Reyes Law Office Grand Opening Celebration. Binigay ito sa akin ni Vicky over breakfast na may bright, excited na ngiti. "Rafi, ito na," sabi niya, kumikinang ang mata. "Lahat ng pinaghirapan natin, gusto ko nandyan ka kapag pinutol ko ang ribbon ng sarili kong firm." Ang firm natin, pagtama ko ng mahinahon, kasama nating itinayo to. Sandaling natigilan ang nangiti niya. Siyempre, ang firm natin. Pero ang paraan ng pagsabi niya ay nagpapakita kung kanino ang pangalan sa pintuan at kanino ang kontribusyon na tunay niyang pinahahalagahan. Sa umaga ng party, maaga umalis si Vicky para sa final preparations. Narito ang hindi alam ni Vicky na alam ko. Mga 6 na buwan na ang nakalipas nang dumating siya sa akin na may business plan para sa Reyes Law Office at humingi ng capital, ginawa ko ang due diligence, hindi lang sa business model na solid o sa client list na impressive, kundi sa motibasyon niya. At ang natuklasan ko ay kawili-wili. Si Vicky ay may affair kay Nathan Cruz, isang senior partner sa dating firm niya, mga 18 buwan na. Si Nathan, 52, may asawa at 3 anak, at may thing sa ambitious na young associates na nagpapaalala sa kanya ng glory days niya. Nagsimula ang affair sa merger case na pinagsamahan nila. Maraming late nights sa conference rooms na nauwi sa hotel rooms sa mga probinsya kung saan walang nakakakilala. Alam ko si Nathan dahil binayaran ko ang mga taong mag-alam ng mga bagay. Si Detective Ramon Mon Santos, dating PNP, ngayon ay may private investigation firm na specialized sa corporate intel at personal matters kapag kailangan. Binigay sa akin ni Mon ang lahat, hotel receipts, pictures, text messages mula sa phone records, pati audio recordings mula sa device na naiwan ni Vicky sa briefcase niya sa isang lunch meeting. Pero ang talagang nakakagulat, si Nathan Cruz ay isa sa primary investors sa Reyes Law Office. Nag-commit siya ng 400 million mula sa trust fund ng tatay niya, pera na hindi alam ng asawa niya. May 250 million pang iba mula sa ibang investors, kasama ang 150 million mula sa parents ni Vicky na nag-mortgage ng retirement house nila para suportahan ang pangarap ng anak. At saka ang kontribusyon ko, P1 billion. P1 billion na inilipat ko sa business account ng Reyes Law Office sa loob ng 6 na buwan. Structured bilang investments at loans na ginawa akong majority stakeholder. May papeles si Vicky na nagpapakita ng investment ko, pero wala siyang kumpletong dokumento na nagpapakita na lahat ng piso ay maaaring i-recall sa loob ng 24 oras kung may hindi natupad na conditions. Conditions na inilibing ko sa fine print na nilaktawan niya dahil sa excitement ng pumirma. Simple lang ang conditions. Ang investment ay contingent sa mananatiling buo ang kasal natin at sa hindi pagsali ni Vicky sa anumang bagay na magiging breach of fiduciary duty sa primary stakeholder. Ako. Ang adultery, ayon sa legal definition na ipinagawa ko sa mga abogado ko, ay malinaw na breach. Akala ni Vicky matalino siya, pinapunduhan ako ang pangarap niya habang nagpaplano ng escape kasama si Nathan. Hindi niya alam na 3 hakbang na ako sa unahan sa loob ng mga buwan. Nagtatayo ng trap na perpekto na hindi niya makikita hanggat hindi pa sumasara. Ang party ay sa 4 Seasons sa BGC, syempre. Nirenta niya ang pinakamalaking ballroom para sa gabi, parehong kwarto kung saan nag-celebrate kami ng 5th anniversary. Hindi ko napalampas ang irony. Dumating ako eksakto sa oras, 7:02 p.m. Suot ang Tom Ford suit na binili niya para sa important occasions. Kung matatapos ang kasal ko, gagawin ko itong maganda. Sa sandaling pumasok ako sa ballroom doors, alam kong may mali. Nagbago ang energy sa kwarto na parang nagpalit ng channel. Tumigil ang usapan sa kalagitnaan. Lumingon ang mga tao sa akin na may ekspresyon mula sa awa hanggang tawag hanggang pangaasar.
At may bumulong malapit sa bar, sapat lang para marinig ko. Dumating na ang trial husband. Nagsimula ang tawa. Maliit muna, pero kumalat tulad ng ripples sa tubig, lumalakas habang napapansin nila na narinig ko. Trial husband. Parang practice model lang ako na ginamit ni Vicky bago mag-upgrade sa totoong bagay. Nanatili ako sa entrance, tinatanggap ang atmosphere. Ang mga dating kasamahan ni Vicky sa old firm ay nakakalat, mamahaling suits at practiced smiles. Lahat sila kasali sa biro kung saan ako ang punchline. Malapit sa champagne fountain ang parents ni Vicky, mukhang uncomfortable pero hindi nagulat. At doon sa harap, sa maliit na stage kung saan dapat magbigay ng opening remarks si Vicky, nakatayo si Nathan Cruz sa tabi ng asawa ko na may possessive posture na nagpapaliwanag ng lahat. Nakita niya ako noon, nagtagpo ang mata namin sa madlang tao at sa isang sandali, nakita ko ang kumislap sa mukha niya, siguro guilt, regret o inis lang na talagang dumating ako. Tapos tumigas ang mukha niya sa professional detachment at bumulong siya kay Nathan na ngumiti at tumango. Rafi, salamat at nakarating ka, sabi ni Vicky, naririnig sa buong tahimik na kwarto. Bumaba siya mula sa stage kasama si Nathan na sumusunod na parang masunuring aso. May maitatanong ba tayo sa private? Sumunod ako sa kanila sa maliit na conference room. Sumara ang pinto na parang selda. Kinuhanan ni Vicky ang envelope mula sa bulsa ng jacket, crisp at puti, obvious na handa na. Rafi, sabi niya sa clipped professional tone na ginagamit niya sa masamang balita sa clients. Siguro pareho nating alam na matagal nang hindi gumagana ang kasal natin. Nakatayo si Nathan sa bintana, hindi man lang nagpapanggap na hindi kasali sa drama. Teka, interesting venue para sa divorce papers, sabi ko, neutral ang boses. Sa opening party ng firm mo. Medyo nagmukhang uncomfortable si Vicky. Naisip ko, magiging efficient. Ang unang official case ng Reyes Law Office ay ang divorce natin. Marketing statement iyan tungkol sa commitment ng firm sa mahihirap na sitwasyon ng may professionalism. Ang thoughtful, sagot ko. Ginagawa mong marketing opportunity ang failed marriage natin. Huwag kang OA, Rafi, sabi ni Vicky. Binuksan ang envelope at kinuha ang mga papeles. Standard dissolution papers ito. Community property split, no-fault divorce. Clean at simple. Pumirma na ako. Ang kailangan ko lang ay pirma mo at pwede na tayong mag-move on. Kinuha ko ang papeles at mabilis na tiningnan. Eksakto ang sinabi niya. Straightforward divorce, equitable distribution. Makukuhanan niya ang Reyes Law Office. Ako ang Santos Capital Management at hahatiin ang iba. Pero may isang crucial error si Vicky sa calculations. Nilista niya ang value ng firm sa 750 milyon base sa investments na alam niya mula kay Nathan, parents niya, at iba. Pero nakalimutan niyang i-account ng maayos ang P1 billion kong kontribusyon. Sa papeles, standard marital asset ang investment ko na hahatiin imbis na ang totoo. Recallable loan na may specific conditions na nilabag niya. Mukhang straightforward, sabi ko, kinuha ang ballpen mula sa bulsa. Sigurado ka ba dito? Tumango si Vicky ng matatag. Kailangan natin to. Lumapit si Nathan, hinawakan ang balikat ni Vicky sa supportive gesture na nakakasuka sa akin. For what it's worth, Rafi, walang personalan. Hindi namin pinlano na ganito. Tiningnan ko si Nathan Cruz, ang lalaking sumira sa kasal ko habang nagnakaw mula sa sariling pamilya para punduhan ang business ng asawa ko. Siyempre hindi niyo pinlano, sabi ko ng masigla. Ang pagplano ay nangangailangan ng pag-iisip sa consequences at mukhang hindi kayo magaling doon. Pinirmahan ko ang bawat page ng hindi binabasa. Mabilis, efficient na pirma na nagpalaki ng mata ni Vicky. Siguro inaasahan niyang lalaban ako, magmamakaawa. Sa halip, ibinalik ko ang papeles na may ngiti. Tapos na, may iba pa ba? Itinupi ni Vicky ang papeles sa envelope, halatang nare-relief. Wala na. Pwede ka pang manatili sa party kung gusto mo, pero naiintindihan ko kung aalis ka. Pasa ko sa celebration, sabi ko, lumingon sa pinto. Pero congratulations sa bagong firm, Vicky. Sana maging lahat ito ng pangarap mo. Lumabas ako ng conference room ng mataas ang ulo, cellphone na sa kamay. Sa likod ko, narinig ko ang mahinang usapan nila ni Nathan na relieved.
Akala nila panalo sila. Akala nila sumuko ako ng walang laban. Wala silang kaalam na nagsisimula pa lang ang totoong laban at matatapos ito bago pa nila mapansin na talo na sila. Ang Uber ride pauwi sa penthouse ko sa BGC ay 15 na minuto sa traffic ng EDSA. Sa 15 minutong iyon, 3 tawag ang ginawa ko na wawasakin ang lahat ng itinayo ni Vicky. Una, kay Atty. David Lim, kaibigan ko mula college, specialist sa nuclear options. David, sabi ko nang sagutin niya, Execute Protocol 7. Lahat ng accounts, investments, lahat ng napag-usapan natin. Jesus, Rafi, sagot niya, pero narinig ko ang pag-type na. Sigurado ka? Binigay niya sa akin ang divorce papers sa opening party ng firm niya sa harap ni Nathan Cruz at kalahati ng partners ng old firm. Sigurado ako. Bigyan mo ako ng 2 oras, sabi ni David. Nagsisimula na lahat by 10 p.m. Pangalawa, kay Mon Santos, ang PI ko. Mon, oras na para i-release ang documentation, lahat ng nakolekta natin. Asawa ni Nathan Cruz, ang unang makakatanggap ng full package personal delivery. Ethics board ng old firm bukas ng umaga at siguraduhin na makakarating sa IBP ang set nila by end of day. Lahat handa na, sabi ni Mon. Patungo na ang messenger sa bahay ni Mrs. Cruz. Yung iba, susunod sa schedule. Pangatlo ang tawag na pinakamasakit kay Vicky. Tinawagan ko si Charles Lim, managing partner ng old firm at boss ni Nathan. Charles, si Rafael Santos ito. May concerns ako tungkol sa ethical conduct ni Nathan Cruz na nakakaapekto sa reputation ng firm niyo. Sa susunod na 10 minuto, inilahad ko ang lahat. Affair nila ni Vicky, misappropriation ng trust funds para i-invest sa firm, conflicts of interest. May dokumentasyon ako, sabi ko, at handa akong ibahagi sa authorities kung hindi agad aksyonan ng firm. Hindi bobo si Charles. Nagpasalamat siya at sinigurado na magsisimula ang internal investigation agad. Salin. Tapos na ang career ni Nathan at itatapon siya ng firm sa paraang hindi niya malalaman kung ano ang tumama. Pagdating ko sa penthouse, natumba na ang dominoes. Nagbuhos ako ng 3 daliri ng premium whiskey at naupo sa leather chair overlooking Manila skyline. Nagsimulang mag-buzz ang phone ko agad, pero inignore ko. Hayaan silang magpanik, hayaan silang magulo. Unang sinyales na naintindihan ni Vicky ang laki ng pagkakamali niya ay 9:47 p.m. 127 missed calls at doble ang texts. Karamihan galing kay Vicky, mula confused hanggang galit hanggang desperate. Ang mga mensahe ay nagkuwento ng pagkagiba ng gabi niya. 9:03 p.m. Rafi, may problema sa accounts ng firm. Tawagan mo ako. 9:15 p.m. Rafi, hindi nakakatuwa to. Saan napunta ang pera? 9:28 p.m. P1 billion, nawawala sa business account. Ano ang ginawa mo? 9:35 p.m. Pakikalmahan mo ba ako? May pagkakamali siguro? 9:42 p.m. Rafi, please. Nandito ang investors. Hindi ko masagot ang tanong nila. Dahan-dahang uminom ako ng whiskey at nagpatuloy sa pagbabasa. Textbook progression, denial, anger, begging. Pero wala na akong pakialam sa feelings niya. Ginawa niya ang choice niya at ngayon natututo siyang may consequences ang choices. Muling tumunog ang phone, mukha ni Vicky sa screen. Hinayaan ko sa voicemail. Tapos tawag mula kay Nathan. Voicemail ulit, tapos si Vicky muli. Parents niya, Nathan ulit. Unknown number, siguro staff ng firm. 10:07 p.m, may katok sa pinto. Paulit-ulit, urgent. Tiningnan ko ang security cam. Si Vicky sa hallway, pa rin sa navy suit, pero mukhang gumuho na. Magulo ang buhok, smudge ang mascara, hawak ang phone na parang sandata. Ininom ko ulit ang whiskey at dahan-dahang binuksan ang pinto. Vicky, sabi ko ng masigla, hindi inaasahan. Dumaan siya nang hindi naghihintay ng imbitasyon, umikot sa sala na wild ang mata. Ano ang ginawa mo? Ang pera, Rafi. Saan ang pera? Isinara ko ang pinto at sumandal dito, arms crossed. Anong pera? Huwag kang magmalaki. P1 billion na wala sa account ng Reyes Law Office. Sabi ng bank, wire transfer, authorized by primary stakeholder. Ikaw yon, Rafi. Binawi mo ang buong investment.
Lumakad ako sa bar para mag-refill, dahan-dahan. Ginawa ko ba? Parang may naaalala ako. Rafi, please! Basag ang boses ni Vicky. Hindi na to tungkol sa atin. May iba akong investors, mga taong nagtiwala sa akin. Nag-mortgage ang parents ko ng bahay nila. Si Nathan, 400 milyon, ang lease, equipment, salaries, lahat nakadepende sa capital na ipinangako mo. Huminto ako at humarap sa kanya. Sa unang pagkakataon sa gabing iyon, pinakita ko ang totoong emosyon. Capital na ipinangako ko? Maliwanag tayo rito, Vicky. Hindi ako nangako ng kahit ano. Nag-invest ako na may conditions. Nilabag mo ang conditions, kaya recalled ang investment. Legal lahat, malinaw sa documents na pinirmahan mo. Anong conditions? Tanong niya. Page 47, subsection 12, sabi ko ng kalmado. Valid lang ang investment kung mananatiling buo ang fiduciary interest ng primary stakeholder na walang conflict of interest, ethical violations, o breach of trust. Ang affair mo kay Nathan Cruz na investor din ay malaking conflict of interest. Ang paggamit mo ng investment ko habang nagpaplano ng divorce, breach of trust. Kaya void ang contract at recalled ang pera. Pumuti ang mukha ni Vicky. Alam mo pala lahat? Alam mo si Nathan? 18 buwan ko nang alam, sagot ko. Mula sa unang hotel room sa Cebu noong merger case. Alam ko ang bawat dinner, weekend getaway, bawat sinungaling mo habang nagpaplano ng exit. Alam ko lahat, Vicky. Hinintay ko lang na makabuo ka ng isang bagay na sulit wasakin bago kukunin. Naupo siya sa sofa, parang nawalan ng lakas ang mga binti. Pero ang pera ng parents ko, ni Nathan, winawasak mo ang buhay ng mga inosente. Tumawa ako, totoong tumawa. Si Nathan Cruz ang inosente? Yung nagnakaw mula sa trust fund ng tatay niya para ma-impress ka? Yung kasalukuyang tinatanggap ang divorce papers mula sa asawa niyang 25 taon? Yung career niya ay malapit nang mawasak kapag natanggap ng IBP ang dokumentasyon bukas? Yung Nathan Cruz na yon, tumingin siya sa akin ng may horror. Ipinadala mo sa IBP? Ipinadala ko sa lahat na kailangang makakita. Ethics Board ng old firm, IBP, asawa ni Nathan na nag-file na ng divorce at nag-freeze ng assets, kasama ang 400 milyon na ininvest sa firm mo. At inabisuhan ko rin ang trust fund administrators tungkol sa misappropriation. Posibleng criminal charges si Nathan, Vicky. Pero sige, pag-usapan natin ang mga inosente. Insane to, bulong niya. Winawasak mo ang lahat dahil hindi na ako in love sa'yo. Lumuhod ako sa harap niya, magkaharap ang mata. Hindi, Vicky. Tinuturuan kitang may consequences ang actions. Hindi ka lang nawalan ng pag-ibig. Nagplano ka ng malaking betrayal, ginamit ang pera ko para punduhan ang escape mo, pinahiya ako sa harap ng colleagues mo, at akala mo makakalaya ka ng walang bayad. Hindi ito tungkol sa pag-ibig, tungkol ito sa respeto, integridad at pangunahing prinsipyo na hindi mo pwedeng gamitin ang isang tao tapos itapon ng walang kaparusahan. Tumunog ulit ang phone ko. Tingnan ko, si Charles Lim mula sa old firm. Sinagot ko sa speaker. Rafi, sabi niya, galit na pinipigilan. Terminated na si Nathan Cruz effective immediately. Nag-review kami ng sitwasyon ng Reyes Law Office at aalis kami sa partnership commitment. Dahil sa ethical complications, hindi na namin mai-associate ang name namin sa venture na to. Naiintindihan ko ng lubos, Charles, sagot ko. Pinapanood ang pagkagiba ng mukha ni Vicky nang marinig niyang binabawi ang suporta ng old firm. Salamat sa paghawak nito ng may professionalism. Pagkatapos kong ibaba, tiningnan lang ako ni Vicky. Winasak mo ang lahat, sabi niya. Ang firm, career ni Nathan, reputation ko, lahat ng pinaghirapan ko, wala na. Hindi, pagtama ko ng mahinahon. Ikaw ang sumira ng piliin mong gawing business strategy ang betrayal. Ginawa ko lang siguradong hindi ka makikinabang dito. Ano na ang gagawin ko? Tanong niya, tumutulo na ang luha. May staff na umaasa sa akin, may creditors, may list sa office na hindi ko na kaya kung wala ang investment mo. Tumayo ako at lumakad sa bintana, tinitingnan ang skyline ng Metro Manila. Matalino kang babae, Vicky, isa sa pinakamatalino na nakilala ko.
Ayusin mo ng pareho kung paano ko inumpisahan mula sa wala. Tayo ng tunay, ng pinaghirapan, ng hindi nakadepende sa pagsisinungaling, pandaraya at paggamit sa mga nagmamahal sa'yo. Rafi, please, bigyan mo ako ng kahit ano, sabi niya. Mawawalan ng bahay ang parents ko kung bagsak ang firm. Huminto ako at humarap. Pwede kang mag-contact ang parents mo sa abogado ko. Magse-set up ako ng repayment plan para sa investment nila na magpoprotekta sa bahay nila. Pero dahil inosente sila sa lahat, Vicky, naniniwala sila sa'yo, sumuporta sa pangarap mo at hindi dapat magdusa dahil sa desisyon ng anak nila. Pero ikaw, wala kang makukuha sa akin kundi ang lesson na dapat matagal mo nang natutunan. Mas mahalaga ang character kaysa ambition at hindi optional ang integridad. Umalis si Vicky sa penthouse ko ng 11:23 p.m. Magulo ang suit niya, sira ang makeup, gumuho ang buhay niya. Tiningnan ko mula sa bintana habang sumakay siya sa kotse at umalis. Siguro pauwi para ipaliwanag sa investors at staff kung paano gumuho ang lahat sa isang gabi. Kinabukasan, patuloy ang sunod-sunod na tawag at messages. Abogado ni Nathan na nagne-negotiate, parents ni Vicky na nagpapasalamat sa repayment plan habang umiiyak tungkol sa desisyon ng anak. Mga investors na naguguluhan kung paano nawala ang lahat overnight. Inignore ko ang karamihan, pero may isang tawag na sinagot ko. Mula kay Sebastian, anak ko sa unang kasal. Narinig ko sa chismis ang nangyari, Dad. Okay ka ba? Mas okay pa ako? Sabi ko ng tapat. Malaya na ako. Talaga bang binawi mo ang P1 billion sa isang gabi? Bawat piso, kumpirma ko. At gagawin ko ulit kung kailangan. Tahimik si Sebastian sandali. Alam mo ba kung ano ang crazy, Dad? Sa iba, mukhang malupit o vindictive. Pero sa pananaw ko, hustisya to. Tama siya. Hindi ito tungkol sa revenge. Tungkol ito sa consequences, sa pagsisigurong ang mga taong akala nila pwede gamitin at itapon ng iba nang walang kaparusahan ay matututo na hindi ganoon ang mundo. 6 na buwan pagkatapos nakasalubong ko si Vicky sa isang legal conference. Associate na siya sa mid-sized firm. Nagsisimula ulit mula sa simula pagkatapos bumagsak ang Reyes Law Office. Nadisiplina si Nathan at nahaharap sa criminal charges. Kinuha ng asawa niya ang lahat sa divorce, bahay, kotse, college funds ng mga anak. Mas payat si Vicky, mukhang tumanda ng 10 taon sa 6 na buwan. Nang makita niya ako, hindi siya lumapit o nagpakausap. Tumango lang siya isang beses, pagkilala sa nakaraan at mutual destruction. Tumango rin ako at umalis. Wala nang dapat sabihin. Natuto na siya ng leksyon. Nag-move on ako sa buhay ko at balanse na ulit ang mundo kapag ayaw mong hayaang ituring ka bilang disposable. Yun ang tungkol sa pagiging underestimated. Akala nila tahimik ay mahina. Akala nila accommodating ay pushover. Akala nila hindi mo napapansin ang nangyayari. Pero minsan, ang pinakatahimik sa kwarto ay tahimik dahil 3 hakbang na siya sa unahan. Nagpaplano ng moves na hindi mo makikita hanggat huli na para pigilan. Tinawag ako ni Vicky na trial husband sa party na yon. Tama siya sa paraan. Ako ang trial run para sa mangyayari kapag nagkamali kang isipin na kahinaan ng kabutihan at katangahan ang generosity. Sinubukan niya ako at nabigo siya. Sa pagkabigo, nawala sa kanya ang lahat ng pinaghirapan. Kung nasatisfy ka sa kwentong ito, i-like mo at mag-comment kung sobra ba ang ginawa ko o eksakto ang natanggap ni Vicky. At isubscribe para sa higit pang kwento tungkol sa ordinaryong tao na ayaw ituring na disposable. Dahil lahat may breaking point at minsan ang pinakatahimik na paghihiganti ang pinakahindi inaasahan hanggat wala na itong masisira sa mga itinayo sa kasinungalingan. Hanggang sa muli, tandaan, ang pag-underestimate sa isang tao ay hindi lang pagkakamali. Ito ay pagkakataon para ipakita nila sa iyo kung ano talaga ang dapat mong katakutan mula pa noong una.